Tapos na ang SEA Games. At sa ika-20 beses, Pilipinas na naman ang hari ng basketball. Pero alam mo, kung titignan mo lang yung medal tally, parang normal na lang. Parang sanay na tayo. Pero kung sisilipin mo yung kwento sa likod ng gintong ito, isa ito sa pinaka-matamis, pinaka-underdog, at pinaka-resilient na panalo ng Gilas sa kasaysayan ng SEA Games para sa akin. Hindi dahil sobrang laki ng lamang, hindi dahil star-studded ang lineup, kundi dahil pumasok sila sa torneo na parang dihado. Underdog mentality, at minsan yan ang pinakadelikadong kalaban. Hindi natin pwedeng palampasin yung mga nangyari bago pa man magsimula ang SEA Games. Maraming pakulo ang Thailand organizers. Una, yung passport issue. Hindi pinayagan ang ilang foreign players natin na dapat sana ay kasama sa lineup. Mga player na matagal nang naglalaro para sa bansa, biglang hindi pwede. Tapos eto pa, pati si Poy Eram, pure Filipino, muntik pang hindi makalaro. Dahil saan? Dahil ba 6'8 siya? Isipin mo yon. Kung hindi talaga siya napayagan, sobrang hirap ng laban natin. Wala tayong tunay na big man. Wala tayong rim protector. Wala tayong pangbangga sa loob. Ang mas nakakamangha dito, wala silang matinong ensayo bagong buo ang team. Hindi pa magkakakilala. Walang chemistry sa papel. Pero sa loob ng court, parang matagal nang magkakasama. Bakit? Dahil sa resiliency, dahil sa discipline, at higit sa lahat, dahil sa commitment sa depensa. This is proof that we can win kapag nagkakaisa at naglalaro ng may puso, kahit pa walang perpektong ensayo. Sa totoo lang ha, muntik na tayong madulas sa Thailand, sa Indonesia. If the team hadn't truly worked together on defense, posibleng ibang kwento ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero dito mo makikita ang katalinuhan ng sistema. Napakaganda ng switching sa perimeter defense, napaka-solid ng help defense sa ilalim. Ito ang advantage kapag mas maliit pero mas mabilis ang lineup mo. Mabilis kang mag-chase sa labas, mabilis kang mag-recover, mabilis kang mag-double team sa loob nang hindi napuputol ang rotation sa labas. Kaya yung mga slasher ng Thailand at yung guards ng Indonesia walang magawa. Yan ang perimeter defense natin, hindi flashy pero napaka-epektibo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-importanting piraso ng team na to, Jamie Malonzo. Sa totoo lang, dito natin nakita na bumabalik na ang laro niya. The old Jamie Malonzo, yung kayang magbantay ng big at small player, yung kayang mag-switch nang hindi natatalo sa bilis o lakas. Sa height na 6'5", 6'6", siya ang naging susi sa pagdepensa kay DMX ng Indonesia, pati sa mga big at small forward ng Thailand. Dito natin na-appreciate ang true value ng athleticism at versatility. Hindi puro puntos, hindi puro highlight, kundi winning basketball. Sana talaga makabalik na siya agad sa PBA. Sobrang laking bagay niya sa kahit anong team sa PBA. At mukhang si Matthew Wright din, posibleng available sa PBA comeback. Kung ganito pa rin ang performance niya, malaking upgrade yan sa kahit anong team. Hindi rin pwedeng hindi banggitin ang utak sa likod ng lahat ng ito, Coach Norman Black. Grabe ang in-game adjustments niya. Sana mabigyan siya ng isa pang opportunity sa PBA, sa UAAP o maging youth coach man lang kasi sobrang batikan na rin nitong coach na ito at marami siyang maituturo sa susunod na henerasyon. Kung iisipin mo, yung team na to, akala mo matagal nang magkakasama sa pinakita nilang chemistry. See? Minsan talaga hindi dapat binabaliwala ang ganitong klaseng torneo. Kadalasan, nagiging blessing in disguise ito para sa mga players at coaches. Dito natin muling nakikita ang relevance nila at kung gaano karami ang may kalidad sa basketball natin. Sa totoo lang, mas na-excite pa ako sa SEA Games na ito kaysa doon sa Gilas versus Guam game, honestly. Para sa akin, ito ang pinaka-sweetest na SEA Games gold natin. Bakit? Kasi hindi ito yung inaasahang panalo. Hindi ito yung kumpleto ang armas. Hindi ito yung may star power. Ito yung panalong niluto sa hirap, diskarte at puso. Pinatunayan nila na kahit anong pakulo, kahit anong hadlang, pwede ka pa ring manalo kung tama ang kultura ng team. Ngayon, tapos na ang SEA Games. Pero hindi pa tapos ang laban ng Gilas. Ang susunod na aabangan natin ay ang
February window ng FIBA. Makakalaban natin ang Australia at New Zealand. At real talk, brutal ang schedule natin next year. May 4 na windows, February, June, August, and November. Kasama na dyan ang second round. And on top of that, you still have the Asian Games scheduled from September to October 2026. Bago tayo magtapos, gusto ko lang maglaan ng isang segment para dito. Not to scold, but to remind. Oo, alam naman natin lahat, may mga nangyaring hindi maganda sa SEA Games. May mga organizer issues, may mga decision na talagang lugi tayo. At normal na lang talaga yan sa sports. Normal ang banter, normal ang asaran pagkatapos ng laro. Pero sana hanggang dun lang tayo. Kasi napapansin ko may ilang kababayan natin na sumobra. Hindi na lang banter, nauuwi na sa pambabash at bullying. Yung tipong pupuntahan pa ang personal pages o accounts ng mga Thai players para mang-insulto. Guys, isipin natin to, ano ang ipinapakita natin sa ibang bansa kapag ganito ang ginagawa natin bilang fans. Hindi natin kailangang sirain ang class at dignidad natin bilang basketball nation dahil lang sa pangangantyaw. Manalo o matalo, may paraan pa rin para maging disente. At kung mapapansin ninyo, hindi naman tayo pinupuntahan ng mga ibang lahi sa accounts natin or sa accounts ng mga players natin para makipag-bullying o makipag-awayan. Tayo lang talaga ang bansang ganyan. Kung iisipin, may nakita ba kayong Thailander o Indonesian na pinuntahan yung players natin at dun ng bash at nakikipag-insultuhan sa account o page ng player natin? The game is over na. Nanalo na tayo ng ginto. Hindi na kailangang ipagpatuloy pa sa personal na antas. At sana wag tayong kumagat sa mga nagpapalabas ng mga bait videos o bait quotes na kesyo may sinabi raw ang ganitong player laban sa Pilipinas. Guys, marami dyan fake news lang. Ginagawa lang para mag-viral. Ginagawa lang para magpainit ng ulo. At tayo naman nagpapadala. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Hindi lang laro ang tinitingnan natin, kundi kung ano tayo bilang Pinoy at kung anong mindset ang dinadala natin. Panalo man o talo. Kasi ang tunay na lakas ng basketball nation, hindi lang nasusukat sa score, kundi sa class at respeto pagkatapos ng laro.